Kaya yung mga tao ito, ay gasnayin silang gawing hari, si Jesus. Gusto nang gawin hari. Alam nyo, ang mga tao ito ay nais silang mapalaya sa kanang sumasakop sa kanila. Ayun yung Romano. Ang Romano. Gusto nilang mapalaya. Gusto nilang maging malaya bilang isang Hudyo. Pero sila nasa ilalim ng Romano. Mga Romans. So, sabi na siyang nais maging hari. Pero, alam nyo, ang Panginoon umalis. Umiwalay, magkakit sa bundok. Dahil yung mga tao, nung nakita niya ng 5,000 ay pinakain niya, nakita na ito yung potensyal na maging leader. Potensyal isang political leader. Potensyal siya na maging political leader at military leader. Lalaya tayo sa mga Romano. Iyan po ang nais ng mga tao, intensyon nila, ang motive na. Pero ang Panginoon, lumabas siya. Kasi ang Panginoon, hindi siya taga-mundo, kundi naparito siya para gawin ang spiritual na misyon at hindi politika, hindi militar, kundi spiritual na misyon. Yan ang nais ng Diyos. Kaya po, ang Panginoon ay hindi lamang yung malibrate siya sa Romano, kundi malibrate siya sa buong pagkatao niya, sa kanyang puso, na siya ay malaya sa kabila ng Romano, malaya pa rin siya dahil siya isa sa ilalim ng kaharian ng Diyos at hindi kaharian ng mundo. Kaya mas mayroong kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kasaganaan sa kanyang buhay. Dahil ang Diyos ang kanyang pinuno sa kanyang buhay. Kaya kapatid, ganun po sa buhay natin. At ganun, ginawa ni Jesus ay sinimulay. Hindi siya nakisama. Hindi siya sumang-ayon sa popularidad na kung saan ay nakatukso. Kung minsan ay kapag ang mga tao ay pinupuri tayo, no? First time yung nasabi ni Ate Saling, yung narinig, buti hindi yung narinig, kundi ako yung mamalaki. No? Yun po, ang mga papuri. Kung minsan ay pero maganda papuri, appreciation. Pero, kailangan ang tumatang ng papuri, ay kailangan niyang bantayan ang kanyang puso. Baka siya'y malaki na at tanggapin niya ang papuri niya at ang sarili niya ay isang mataas, hindi ang Panginoon.